Because this is discussed in several pages right now on what exactly will constitute a quorum, and what's commonly said is 13. Yun pala kapag buong minority nag-walk out tapos 12 ang naiwan sa majority, ay magiging quorum pa rin yun kasi what will be recognized was the first call out. Did I understand that Correct. properly, Senator? Perfect. That's clear enough. Yun ang re-recognize Okay. na quorum. And someone should question, mga kadunatics, sa 12 na natira na, ay, hindi na tayo quorum. Kasi kung wala, magpapatuloy yung sesyon. Kaya si Soto, itong school bukol na to, nagpaiwan. Pagkatapos niyang kinasyon yung quorum, nako, ayun, umalis. Ito yung kinakatakutan ni Pinky Coratong Balelenggang Lacson na magagawa ng majority ang lahat sa Senado. Mga kadunatics, ang ganda lang kasi kahit wala si Senator Bato de la Rosa, pwede pa rin makorum or 50% plus 1, mga kadunatics, ang Senado. By saying 50% sa 24 na senators, mga kadunatics, 50% is 12 plus 1, 13, pwedeng bumalik yung sesyon. Pero ang tanong, paano sila makorum? Wala naman si Senator Bato de la Rosa. Eto ang inamin ni Pinky Lacson, mga kadunatics, sa interview ni Karen Davila. Ay, nako. At Mig Zubiri. Okay, naantig na, mga kadunatics, natamaan. Ano bang tama na term dito? Ay, nako. Kasi, mga kadunatics, galit yung mga taga Bukidnon. Me, myself, I'm from Bukidnon, mga kadunatics. I consider that a home because I've stayed there for so many years, mga kadunatics, and every time balik ako ng Pilipinas, sa Bukidnon is my home. So, galit na ang taga Bukidnon sa ginawa niya, mga kadunatics. Parang naging leader ng coup itong si Zubiri, no? Bakit kasi pumanig sa minority na alam naman natin yung utak nila paurong? Ang tawag ko nga sa kanila, mga kadunatics, the 11 communists in the Senate. Well, anyway, sana ito na lang. Ito si Lito Lapid sa taas, sa panaman. Yan sa taas, kita nyo naman yan. Alright, panoorin mo muna natin yung kunting interview ni Pinky Lacson with Karen Davila. Eto, mga kadunatics, hindi kayo mag-yan. Hi, Karen. Good morning. And to the viewers, good morning as well. All right, welcome morning, back to Head Start, Senator Lacson. It's been a while. Walang good morning para sa amin pag narinig namin yung boses mo. Anyway, let's go. So, I want to ask you, are you taking this all the way to the Supreme Court? It depends because if there is clear grave abuse of discretion, Rule 65 shall apply. So the Supreme Court may step in to intervene. Well, anyway, mga kadunatics, checks and balances. Yung legislative, judiciary, and executive, mga kadunatics, co-equal branches yan ng gobyerno. So, walang lamang. Parehong may power, mga kadunatics. Same yung power nila. Superman 1, 2, and 3. Katulad lang. Kaya, Supreme Court, no. Huwag kang makialam. Okay? Pag ang minority, ginagago yung Senado, mga kadunatics, wala silang nabanggit na mga ganyan. Pero pag majority na, nako, kahit anong section na lang. Ay, nako, anyway, let's go on. Now, Senator Lacson, it seems to be there's going to be a stalemate in the Senate, no? Because the majority is a majority by a slim number, only 13, and Senator Bato de la Rosa is not there. So halimbawa, mag-walk out ang lahat ng minority in issues that are debatable or you don't agree on, laging Okay. walang quorum, walang 13. Tama po ba yun, Senator? Anong sagot ni Pinky Lacson, mga kadunatics? Eto, napaka-interesting. Ngayon ko lang din nalaman to. Akala ko alam na to ni Karen Davila. Well, anyway, ito. It doesn't follow because right now there are It does not follow daw, mga kadunatics. Bakit? 12 minus Bato de la Rosa. So it cannot, if nobody is left in the session hall to question the quorum and to move for adjournment due to lack of quorum, then there'll be 12, and if nobody questions the quorum, then they can proceed
because the quorum they that will apply can. I see. would be Oo. the initial roll call when the session opens. So, hindi ganun yun. The only reason why we were able, or Tito Sen was able to question the quorum is because Senator Chis Escudero was not in plenary at the time. He was not on the floor. So there were only 11, and Tito Sen was the 12th senator on the floor. And since the presence of at least 13 senators is required, or was required at the time, he was able to move for adjournment due to lack of quorum. Only because Senator Chis Escudero was not on the floor. All right. What if ang mangyari, Senator Lacson, is 12 sila, nandun si Senator Escudero nung mga oras na yon? Pag ganun po ba, dapat pati si former Senate President Tito Soto, he should have walked out with a minority? No. Pag nag-walkout din siya, naiwan doon ng 12. Ang recognized na quorum, yung nag-answer ng roll call, calling of the roll, when the session opened. Oo. So, it seems right now, Okay, mga kadonatics. Pag hindi sila makaabot ng 13 at that time, nako, i-consider adjourn yan mga kadonatics or no session kasi hindi quorum. Alright? 50% plus 1. Now mga kadonatics, in the middle of the session, nag-walk out yung 11, makukonsider pa rin na quorum. Bakit mga kadonatics? Kahit 12 lang sila, dahil yung initial yung kinoconsider, hindi yung in the middle of the session. Ang initial kasi na quorum sila, ang roll call, okay? And then in the middle of the session, nag-walk out itong mga utak komunist ng mga senators, still consider a quorum. Okay, now we know mga kadonatics. Now ang mangyayari nito mga kadonatics, matatakot na itong minority 11 na napupunta ng Senado kasi takot silang makorum in the initial roll call mga kadonatics. Takot sila. Kasi pag babalik sila sa Lunes, okay, there would be another quorum and then ibalik na naman yung motion ni Senator Marcoleta at kung pagbotohan mga kadonatics, siguradong mananalo at mananalo tayo. Majority di ba? So, there would be a video conferencing or any mga kadonatics move where the senators can be allowed to participate or even vote mga kadonatics, and that is good. So, anong gagawin ng minority 11? Siguro mapaisip yan sila mga kadonatics na, nako, hindi na muna tayo babalik. Hindi na babalik. Well, anyway, ito yung paliwanag ni Karen Davila. because this is being discussed all over by... Karen, sorry. Maski 12 lang sila, kung wala magko-question ng quorum, and I'm sure nobody will question the quorum. Kasi sila lahat yun nasa majority. So, ang makikerry na marirecord niya sa quorum, yung initial calling of the roll. Alright, now I understand. Even further mga kadonatics, bakit? Alright, ang initial na roll call, okay, shall we say, at 9 a.m., quorum sila, tapos in the middle of the session, nag-walk out yung mga utak komunistang senators, okay? Now, 12 na lang yung natira mga kadonatics, dapat, okay, i-question yung quorum na yun. Kasi kung walang magka-question mga kadonatics na, hindi na tayo quorum, then the session would go on. Kaya pala, nagpaiwan itong si School Bukol. Nung nag-walk out yung 11 initially, 10 muna, tapos makikita mo doon sa video mga kadonatics na si Senator Soto o si School Bukol ang natira. Kaya pala, after few minutes, ayun, pumunta sa podium at kinwestiyon yung quorum. And then, of course, wala tayong magawa. Walang magawa si Loren Legarda. So, the session should be adjourned that time, mga kadonatics. Now, I understand. Kung wala palang magka-question, the session will go on. Alright? Okay, because this is discussed in several pages right now on what exactly will constitute
a quorum and what's commonly said is 13. Yun pala kapag buong minority nag-walk out tapos 12 ang naiwan sa majority ay magiging quorum pa rin yun kasi what will be recognized was the first call out. Did I Yes, understand that correct. properly, Senator? Perfect. That's clear enough. Yun ang re-recognize Okay. na quorum. And someone should question, mga kadunatics, sa 12 na natira na, ay, hindi na tayo quorum. Kasi kung wala, magpapatuloy yung sesyon. Kaya si Soto, itong school bukol na to, nagpaiwan. Pagkatapos niyang kinasunin yung quorum, nako, ayun, umalis. Too much for that. Let's go on Zubiri. Kasi natuwa ko dito siya sa mga pinagsasabi niya eh. Nang luod, kung sa Bisaya pa mga kadunatics, ano yan nang luod? Parang, tawag dyan, he was regretful na tinraidor daw siya ni Bongo, Robin Padilla, Loren Legarda at Jinggoy Estrada. Kasi noon mga kadunatics, yung apat na yun, bumoto na patalsikin siya bilang Senate President at ipinalit itong si Chis Escudero. At ngayon, kaya nga pumanig daw siya sa minority mga kadunatics kasi yung mga bumoto sa kanya andon sa majority ay ganun lang pala yung prinsipyo niya mga kadunatics. Hindi more on work, more on kung sino yung tama or mali. Kasi nang luod eh. Nang luod. Comment down below, okay? Right, ito panoorin na lang natin yung nag-press conference siya. Ewan ko kung saan to mga kadunatics. I think dito sa Bukidnon umuwi itong bungok na to. Ito, panoorin natin. Before that, okay, the prayer of Lito Lapid mga kadunatics should be heard. Alright, basahin lang natin. Ipagdasal niyo po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. Minsan lang nagsasalita itong si Lito Lapid mga kadunatics. May isang kadunatics natin nagsabi, minsan ka lang nagsalita, pinakilig mo pa kami. Sinabihan pa naman na mahal kasi kita, si Pia Cayetano. Well anyway, eto na naman. Ipagdasal niyo po kami na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado. We have been praying that. Okay? We have been praying that. Pero I think itong minority 11, except kay Lito Lapid mga kadunatics, ay talagang hindi na nakikinig sa mga prayers yan. Clouded na yung utak nila with negativity, with hatred, with revenge, and any negative things mga kadunatics. Kaya, yun ako, wala na sa kanila yung mga ganitong prayers. Well, anyway, let's go on na. Too much for that. Again. Sa tanan nagmahay o gasuko nako na wala ko niuban sa majority group, pasaylohi ko ninyo. Sa lahat ng nagmahay, regret mga kadunatics at na nagalit sa kanya na hindi siya sumama sa majority group, pasensya na kayo. Pasaylo ako ninyo. I'm so sorry. Galit yung mga taga-Bukidnon mga kadunatics. Alam ko yan kasi I'm from there. Ay nako. Kaya nako makigtrabaho sa dili nako kapartido. Kaya nako makigstorya sa mga dili nako kaparehas o itahonan. Nabuhat na nato ni sa una pa sama sa One Bukidnon. Kaya ang politika kinahanglan adunay gihapon respeto, pagtinabangay o delikadesa. Wait mga kadunatics. Nawala yung sincerity. Ito kasi, kaya nga si Tatay Digong mga kadunatics, ito yung sabi niya, as much as possible, okay? Ayaw niya ng script. Kasi, lahat ng mga sasabihin mo, ay nung nakasulat ng mga kadunatics, yung ano talaga yung nasa loob ng puso mo, minsan hindi mo na masasabi dahil nakafocus ka talaga sa script. Ang mangyayari mga kadunatics, magiging parang plastikan yung dating. At eto, ngayon ang nangyayari kay Zubiri. Minsan nagkamali pa. Ay nako, Bisaya ka na nga, right? Bisaya itong si Zubiri mga kadunatics. May script ka pa talaga. Paano kami maniniwala sa iyo? O di ba? Sabi niya dito mga kadunatics,
kaya daw niyang makipagtrabaho sa hindi niya kapartido, sa hindi niya kapareha yung views mga kadonatics politically. At sa iba pa, at nagawa niya daw to noon. Pero, may pero. Ito yung pero mga kadonatics. Pero lahi ang Pero lahi. kontra sa politika ug lahi ang traidor. Pero iba daw yung kontra sa politika at iba daw yung traidor. Trinaidor kasi daw siya mga kadonatics ng apat na nabanggit natin kanina. Iyakin pala itong si Zubiri, no? Iyakin talaga. Nako! Itong lisaad, pero nagtalikod sa panahon na kinahanglan ng barugan ang ilang gisulti, mao kana ang buka. Yung nag-promise to mga kadonatics, pero nung dumating na yung panahon, nako, biglang nag-change tumalikod at iniwan siya. Yan daw yung mabigat mga kadonatics na tanggapin. Hay, nako. Yakin. Hindi ka na makakabalik sa Senado, Zubiri. Ha? No amount of apology that would make us change mga kadonatics. Your future in politics have been decided. Katong Senate President pa ko, na ay mga kauban ako na nitan-aw diretso sa akong mga mata ug nisaad kanako. Apil usab sa katong akong birthday celebration sa Bukidnon. Yan tong 2024 na Ben and Ben concert dito sa atong stadium sa Malaybalay. Napagani dito nag-ingon, hantod sa kamatayon ang akong suporta kay Senator Mick Zubiri. Hangtod sa kamatayon, grabe, till death mga kadonatics daw, die hard daw talaga ang support kay Senator Zubiri. That defense mga kadonatics kung sino yung pinapanigan mo. That could change unless ikaw ay isang bangag na supporters, okay? Or supporter. And wala kang pake kung may ginawang masama itong idolize mo. Di ba mga kadonatics, ganyan yung mga loyalista nga na nanatili ang suporta sa BBM mga kadonatics kahit lantaran na yung korupsyon, nakawan. Apay nagsulti na he is the best Senate President ever. He's the best Senate President. May iba pa daw nagsabi mga kadonatics sa, sa concert ni Ben and Ben doon sa Bukidnon na andun din siya. He's the best Senate President ever. Self-gratification yan. Pero wala pa ganing tulo ka semana, nibiya na sila kanako. Hindi pa daw umabot yung 3 linggo mga kadonatics. Iniwan na daw siya. Paano kasi? Traidor ka. Sobrang traidor mo. Ha? Yung heart of the Bukidnons mga kadonatics are supporting the Dutertes. Pero ikaw, doon ka sa kabila. Ha? Kasi may maleta ang sa kabila mga kadonatics. Sa atin, yung katotohanan lang. Pag isang politician na, yung baruganan na, wavering, wala talaga. Kagaya nito, kung saan yung power, doon din yan siya mga kadonatics. I would not be surprised, okay? Na babalik na din to at mag-join sa majority because he can no longer bear the pain of, okay, being bashed mga kadonatics by his own constituents. So, more on political. Okay, after all. Isaad man ang ako amigo, ako kumpadre na si Bato de la Rosa. Oh, si Bato Isaad po ang atong amigo na Senator Bongo. Bisa gani si Senator Amy Marcos, ni Saad po, naaman din sila dito, o nakarecord na tanan, namo tanan, media, ang 20,000 audience. Pero, ang tinuod, kung wala ko gibiya sa aupat at that time, dili ko matangtang isip Senate President. Bitter talaga, ha? Bitter talaga. Ibig sabihin lang niyan, mga kadonatics. Kasi yung mga, okay, I made a mistake by saying Lauren Legarda was part of it, mga kadonatics. Well, Senator Bato de la Rosa, Bongo,
Eto, kung yung puso mo talaga ay sa pagtatrabaho mga kadunatics, okay, you would not mind kung sino yung babalimbing sa'yo. Ha? Hindi ka magiging bitter, regretful. At sino yung lumayo sa'yo? Yun yung mga taong nagsiservisyo ng totoo. Ibig sabihin, kaplastikan yung mga pinanggagawa mo sa Senado. Ha? Namamangka ka sa dalawang ilog. Kaya iniwan ka ng mga yun. Common sense. Bakit ka nagiging senador? Ganon yung isip mo. Iboto nyo ako! Alright, let's go. O ka ng tinog. Kaya nabili na lang itong panahon na 3 weeks after my birthday, 8 na lang may nabilin sa akong grupo. Kung wala sila nagbiyak sa ako, itong upat, si Ivy, Bato, Bongo, umbisan nga ni si Robin Padilla, na Mindanao Blackwood tanan. Dili ko matangtang isip presidente sa Senado nagikan sa Mindanao. Yun lang pala yung focus yung mga kadinatics, magiging Senate President. Napaka-ambisyoso nga naman talaga. Kung ginawa mo lang yung job mo, baka hanggang ngayon ikaw pa. Alright? Wala ka kasing ginawang maganda as a Senate President. Kaya pinalitan ka. Nakita nila mga kadinatics na talagang wala Ha? Andun yan sa kapartido ni Bongbong Marcos. Dapat lang patalsikin ka talaga. Di ba? Let's all pray mga kadinatics na mananatili si Senator Alan Cayetano as a Senate President. Alright? Okay, hanggang dito na lang. Comment down below at babasahin natin yan mga kadinatics. Thank you so much. Ingat kayo palagi. God bless you. Please visit our all other pages. Visit Moto Politico, where you can experience riding while talking about politics a little bit, okay? So para hindi kayo masyadong maboard at consecrated sa mga nangyari. Ito ay comparison between Vietnam and Philippines mga kadinatics. Visit Moto Politico. Okay, salamat ng marami. Ingat palagi once again. God bless you.